Sa positive naman, eto guys, sa positive nakikita natin nagiging maganda yung chance ng or bibigyan kayo ng chance ng universe para ma-revive. Ito revival ito ng ano ng mga negosyo mga kapiksi. Kung meron kayong mga business, parang may mga partnership, parang may sasalo sa inyo guys, no? May sasalo para matulungan kayo na ma-revive yung mga naluluging negosyo, yung mga gusto ulit magnegosyo. It's either i-revive niyo yung negosyo nyo or maggawa kayo ng bagong negosyo or magtayo. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is second half kapalaran para ngayong January 16 to 31 para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to mga kapixie. Ito yung mga angel messages para sa inyo guys, okay? So, una, kailangan yung protektahan yung mga sarili nyo guys, especially ngayon bagong taon, from negative energies, from negative situation, from negative people mga kapiksi. Kasi wag nyong bigyan ng space sa buhay nyo, kailangan umiwas kayo, no? Wag nyong hayaan na magkaroon ng space sa buhay nyo any negativities mga kapiksi, thoughts, sa mga nakikita nyo, sa mga naririnig nyo, sa mga nababasa nyo. Kasi yun guys no, kapag ka nasanay kayo, kunwari nag-i-scroll kayo sa SOCMED tapos ang nabasa nyo negative, tapos palagi nyong paulit-ulit, mapapansin nyo kapag kakinlik nyo yun, lahat na ng feed nyo negative. Lahat na ng feed nyo tungkol sa chismis, lahat na ng feed nyo tungkol sa away, di ba? So, sa inyo magsisimula yan guys, no? Kailangan pinipili nyo kung ano yung mga babasahin nyo, mga papanoorin nyo, mga pinapakinggan nyo, yung mga pinapatos nyo sa buhay nyo. Kung mahilig kayo sa chismis, di ba? So, dapat binabago nyo yung mga small habits nyo, mga kapisi. Kasi dun mag-start yan yung mga maliliit na habits. Kaya panoorin nyo guys, basahin nyo yung Atomic Habits na libro. Although hindi ko pa siya nababasa guys, to be honest, pero alam ko na agad na ibig sabihin ng Atomic Habits, yung book na yon is yung pagbibuild ng mga maliliit na habits guys. Kasi nagiging pattern nyo yan and kapag ka negative yung pattern nyo, masasanay kayo, kaya negative din yung paulit-ulit yung ma-experience. So you have to protect yourself against that, okay? And eto naman guys, palagi kayong magdasal so that you are aligned with the source mga kapigsi, no? In alignment with the universe, in alignment with the source. So magdasal kayo, mag-affirm kayo guys, kasi kailangan alagaan nyo yung connection nyo with the universe mga kapigsi. Alright? And ito naman guys, ito yung pagiging matiisin, matyaga sa buhay guys, no? So, lahat ng mga malalaking bagay, it also requires sacrifices mga kapiksi. And kailangan natin ng mahabang pagtyaga sa buhay. And pagiging matiisin, kumbaga, yung kasabihan na hanggang maiksi ang kumot, magtiis mamaluktot, pag mahaba na't malapad, tsaka tayo mag-unat-unat mga kapiksi. So, yan ang mga mensahe sa inyo. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, ito naman yung silipin natin yung energy surrounding your love situation, mga maka-impluensya sa love life nyo guys. Bawat reading natin, no, mag-incorporate na tayo ng love guys, kasi aalisin na natin yung episode tungkol sa pag-ibig mga kapiksi. So, ito guys, freedom, nagkakaroon ng kalayaan, pwedeng nagkakaroon din ng separation mga kapiksi. Kasi pagka naghihiwalay or nagkakaroon ng separation, di ba? Nagiging malaya, nagkakaroon ng kalayaan guys, no? So for some of you, pwedeng nakaka-experience kayo ng ganyan. O kaya naman guys, pwede naman na in a relationship kayo, but you still have your own freedom, they still have their own freedom mga kapiksi. Kumbaga, wag nating sakalin, no? Wag nating sakalin yung isa't isa. Bigyan natin ng kalayaan, bigyan natin ng space, no? May space ka, may space siya, kasi meron pa rin kayong kanya-kanyang buhay outside the relationship mga kapiksi. Alright? Pero yung iba naman baka nasobraan ng kalayaan.
So, yun tama lang din, guys. Okay? And ito may beauty queen energy dito, guys. It's either ikaw ito or yung person mo. Pwedeng he, she. Yung relationship nyo, pwedeng she din, mga kapiksi. Pero ito, guys, hindi lang ito kagandahan sa panlabas na anyo, pero kagandahan din ng kalooban, mga kapiksi. So, winner ka dito, guys. Okay? So, it's either maganda ka, maganda siya, or maganda yung kalooban nyo, or parehas kayo, mga kapiksi. Okay? Alright. And another message, Gemini. Ito mga bata, mga kapiksi, no? So, ito yung nakaka-apekto sa inyong relationship. It's either good or bad. So, sa good, syempre, kung meron na kayong mga anak ng iyong partner or specific person, parang nagiging susi yung mga anak nyo para mas lalong tumibay yung inyong relasyon, mga kapiksi. For some of you naman, guys, pwedeng sa negative ito kung, kunwari, single mom ka or single dad siya or single dad ka or vice versa, baka sila yung may mga anak, mga kapiksi, pwedeng ayaw nila, no? Ayaw ng mga bata na magkaroon ka ng jowa, ayaw ng mga bata na magkaroon ng jowa yung nanay, tatay nila, ganyan. So, kumbaga parang kumukontra yung mga anak sa relasyon nyo, mga kapiksi. Okay? Regardless of your age, guys, pwedeng byuda na rin kayo and may mga anak na umaayaw sa relasyon, mga kapiksi. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan, Gemini. So, shuffle natin to. Hanapin natin yung energy ng Gemini. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghanap, guys, ng papaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurine, tsaka citrine, yung recommended ko, mga kapiksi, ito yung sample, guys. May nakikita kayong mga link sa description box. So, Gemini, kayo ay na-represent ng Queen of Swords. This is both positive and negative, mga kapiksi. Mayroon ditong presence ng another fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart, mga kapiksi. So, dito, guys, mayroon tayong nakikitang for some of you, no? This may be more on love relationship, guys, na for some of you maaari kayong nagkakaroon ng mga emotional pain or mga pag-aaway, mga kapiksi. I'm also sensing separation dito, guys, no? Kagaya nga nung sinabi ko sa inyo kanina na maaari magkaroon ng separation, kaya lumalabas itong freedom. Syempre, kapag naghiwalay na, nagkakaroon na ng freedom, ng kalayaan mula dun sa relasyon or dun sa specific person, mga kapiksi. This may be because of a third party situation. So, strong third party situation yung nakikita natin dito. This will not resonate with all, guys. Hindi naman lahat kayo may third party. But if in case it resonates with you, yung iba sa inyo alam nyo na, yung iba sa inyo na-discover nyo na, kaya nga yung iba na ikipaghiwalay na dahil may third party issue dun sa relationship, guys. And para imbes na magdusa kayo, parang binibigay nyo na yung kalayaan ng person nyo para maging malaya na rin kayo, mga kapiksi. So, yun yung nararamdaman natin dito, guys. But, if in case na gusto nyo pang yung person nyo, no? Kasi merong iba na hindi pa ready na makipaghiwalay. So, if in case meron tayong mga subliminals na pwedeng makatulong sa inyo, pampawala ng third party, pampawala ng balakid, para ikaw ang piliin, at saka yung pampaloyal. So, yung apat na subliminal na yun, yung nare-recommend ko palagi if ever na merong third party situation and gusto nyo pang isolba yung relasyon nyo.
mga kapiksi. So, yun yung nakikita natin sa negative, guys. Sa positive naman, eto guys, sa positive nakikita natin nagiging maganda yung chance ng, or bibigyan kayo ng chance ng universe para ma-revive. Ito, revival, ito ng, ng mga negosyo, mga kapiksi. Kung meron kayo mga business, parang may mga partnership, parang may sasalo sa inyo, guys, no? May sasalo para matulungan kayo na ma-revive yung mga naluluging negosyo, yung mga gusto ulit magnegosyo. It's either i-revive nyo yung negosyo nyo or maggawa kayo ng bagong negosyo or magtayo. Magtayo ng bagong negosyo. Mga ganon, guys. Pero ito, guys, nararamdaman natin na babawi ito, makaka-recover kayo, mga kapiksi. So, this is more on sa mga negosyante. Kung meron tayong mga negosyanteng kapiksi, guys. Ito naman sa mga nagtatrabaho, parang nakikita naman natin na you are looking for ways para, naghanap kayo ng paraan para makakita ng mga extra income kasi yung iba sa inyo parang medyo parang nararamdaman nyo na hindi naman sa kinakapos pero parang nabibitin, no? Nabibitin na yung mga sweldo dahil sa mga taas ng bilihin din siguro, guys, no? Dahil aminin natin sa panahon ngayon sobrang taas talaga ng inflation, sobrang taas ng mga bilihin, tax dito, tax dyan, tapos kinokorap lang ng mga buwaya, di ba? So nakakagigil. Pero, syempre, kailangan pa rin natin mag-survive, mga kapiksi. Ipagdasal natin na sana makulong ang lahat ng mga korap para guminhawa naman yung buhay natin kahit papaano. Okay? So, what else, guys? Tingnan pa natin. Eto, guys, yung iba sa inyo, parang feeling ko medyo... Okay. Latag muna natin, mga kapiksi. Ayan. So, yung iba sa inyo, guys, parang medyo nawawalan kayo ng gana. Ito lang na to. Siguro dahil masyado kayong maraming burdens, marami kayong marami kayong bigat ng dalahin sa buhay. Parang hindi nyo pa mawari, guys, kung ano yung talagang gagawin nyo sa buhay nyo, mga kapiksi. And ang dami nyong bit-bit, ang dami nyong responsibilities, ang dami nyong obligasyon. And sometimes, pero marami pa rin kayong mga magagandang opportunities. Yun nga lang, hindi nyo masyadong napapansin yung mga magagandang opportunities, guys. Kasi masyado kayo nakafocus sa ngayon, sa bigat ng buhay ngayon, no? Guys, so medyo i-divert nyo lang yung attention nyo. Imbes na magreklamo kayo. Although naiintindihan ko naman yan, guys, bilang Pilipino, no, talagang nakakareklamong tumira sa Pilipinas, pero guys, meron pa rin mga positive na pwede tayong tingnan sa buhay natin, mga kapiksi, and doon tayo mag-focus, guys, sa positivity. Doon kayo mag-focus, guys, no. Yung iba sa inyo, guys, I'm sensing tiredness. Pag sinabing tiredness, pagod na, no? So, parang yung iba sa inyo pagod na, lumalaban, pero parang wala kayong nakikitang resulta, kaya medyo pagod-pagod na kayo, mga kapiksi. So, kapag pagod, magpahinga, pero wag kayong susuko, guys, no? Kasi yung iba parang napapagod. Gustong sumuko sa buhay nila, mga kapiksi. So, ganun talaga, guys. Pero wag tayong susuko, guys, no? Wag kayong susuko, kaya nyo yan, magiging ma-okay din kayo, Gemini. Okay? Alright. So, comment down below if naka-resonate kayo, guys. And yung mga magaganda dito, i-mail nyo na sa comment section. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.